Magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang gabi, saan mang panig kayo ng mundo, and Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year, partner. Ayan, Happy New Year sa ating kasama Gani Oro at sa ating pong mga kababayan na sumusubaybay sa Laguna Patrol, hindi lamang sa lalawigan ng Laguna, maging sa buong Calabarzon, sa buong Pilipinas at sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Happy New Year po! Ngayong araw na ito, tatalakayin po natin ang mga biktimang dumulog sa atin ng online scam. Kayo ho ba ay madalas umo-order ng mga produkto o mga items via online? Yes, correct. Meron tayong kababayan actually from Alamino sa iba't ibang bayan tulad ng Bataan, Cebu ang dumulog po sa ating pong tanggapan. Nag-message sa atin actually before mag-Christmas ay idinulog na sa atin itong reklamo na ito at tayo ay unti-unti nating kinakalap yung mga impormasyon. We are doing research para po matulungan natin ito pong mga biktima ng online. At atin po mamaya pakikinggan po natin yung atin pong sinadya, yung isang barangay kung saan doon tayo nag-umpisa ng pagsasaliksik dito sa issue na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Gani Oro. At ito po ang inyong lingkod, Sheila Javier Florentino. At syempre, yung mga nangyari rin dito sa ating lalawigan, sa Laguna, katatapos-tapos lang po pumasok yung bagong taon, may sunog kaagad na nangyari at nirespondihan po ng mga pamatay sunog. Buti na lang hindi masyadong lumaki. Isang bahay po ang natupok ng apoy at dalawa ang talagang nadamay rin sa sunog na naganap po dyan sa Barangay San Juan, San Pablo City, Laguna. Ayan, salamat sa ating mga sa Bureau of Fire Protection din na naagapan po na hindi lumaki po doon sa buong compound itong sunog na ito. And of course, ang kilalang volunteer po na pamatay sunog ang grupo po ni Konsihala Carmela Acevedo. Isa rin sa mga rumisponde doon. Ayan, nakita natin yung asawa niya kagabi doon na rumisponde at yung mga kasama nila. Okay, nalalapit na rin po ang Coco Festival ng San Pablo City, Laguna. Aba, maganda ito, masaya ito, partner. Yes, and mag-uumpisa ito sa January 9 hanggang January 15 at atin pong tututukan yan, atin pong kakapanayamin ang tourism head ng lungsod ng San Pablo and of course the LGU, kung ano po ang inihanda ng LGU ng lungsod ng San Pablo para po sa nalalapit na Coco Festival. Balikan na natin itong mga naging biktima po ng online scam. No? Sabi nga nila, sa panahong ito, yung technology natin ay umuunlad. Kaya napakabilis umorder, napakabilis magbayad, napakabilis ding manloko ang mga manloloko. Kayo ba umo-order o bumibili ng inyong mga items via online? Yung iba gumagamit ng GCash. At ito hindi pala partner, hindi pala garantiya ang ikaw ay magbabayad sa bangko dahil magtitiwala ka na may bank account. Iisip mo na, hindi tayo lolokohin ito dahil meron namang bank account ito. Napakahirap kumuha ng mag-open ng account sa bangko. Yes, correct. Kasi itong dinulog sa atin na reklamo, ang payment scheme or yung payment nitong mga biktima, doon nila pinapadala sa bank account ng binibilhan nila ng bag. Ito ay nag-wholesale ng bag online at ang ginagamit niya is an account. So mamaya atin pong i-flash kung anong pangalan ng account, kung anong account number. Hihingin po natin din ang tulong ng Cybercrime Division ng Region 4A for this issue. Bakit sila nagtiwala? Gayong alam na natin marami mga scam online, pero bakit sila nagtiwala rito? Bakit sila napaniwala? Panoorin ho ninyo itong panayam natin dito kay Rose Ann Pulmones ng Barangay San Ildefonso dito po naman sa San Pablo City, Alaminos rather. Yes, ito yung sa Alaminos. Yes, ito yung pinakamalapit sa atin na nabiktima from Alaminos, Laguna, San Ildefonso. At tayo ay dumulog sa Barangay San Roque kay Kapitan Henry Flaviano dahil itong suspect, itong kanilang online seller, ang ginamit na address is from San Roque. That's why we go to Barangay San Roque and we verify, sinamahan natin itong biktima kung meron talagang ganitong pangalan dito sa Barangay
Barangay San Roque. So tunghayan po natin ang panayam kay Miss Rose Ann Fulmones. Yung unang ibigay natin yung pagdulog nyo muna sa barangay. Yes. Dumulog kay Kapitan Henry Flaviano ng Barangay San Roque, Alaminos, Laguna, itong si Rose Ann Fulmones. Good afternoon po, Kap. Kaya po ako nagpunta dito kasi po na-scam po ako ng nagngangalan po na Normina Mabasok. Bali po online seller po ako. Tapos nakita ko po yung page niya sa Facebook na nag-o-offer po siya ng mga top grade na bags direct from Thailand po. So nakipag-transact po ako sa kanya. Ang term of payment po niya is payment first. So kailangan po muna namin magbayad bago po niya i-deliver ang goods kasi o-orderin pa po from Thailand. So yung akin po, worth of 7,500 po yung ibinayad ko sa kanya. Ngayon, yung promise date po niya na ma-deliver po sa amin is December 22. Ngayon po, noong December 22, nagpa-follow up na po kami, bigla pong hindi na namin ma-message yung page. Ibig sabihin po, na-deactivate na po. Tapos after po noon, may mga iba na rin po palang na-scam na nag-post na po sa FB. Kami na po yung nag-usap, tapos bumuo na po kami ng group. Siguro po nasa 40 plus na po kami. And then yung iba po, mas malalaki pa po talaga yung halaga, nasa 47,000, 20 plus, ganyan po. Hindi po namin alam kung meron pa pong ibang na-scam pa po na hindi pa namin nakakausap. Bali po, kaya po dito ako nagpunta kasi po yung address po na pinakita niya sa amin is San Roque, Alaminos, Laguna. Kaya gusto po namin malaman kung may ganito pong tao dito sa inyo. Dito, sa amin, yung taong yung sinabi yung ID. ng pangalan, Yan ay po. walang ganitong pangalan. Pero Kap, yun pong mukha na yan, taga rito rin po. Wala akong nakikitang mukha rito. Hindi rin po. Kasi yung number ng bahay, walang ganito kalaki na 921. Yan po. Kaya mas maganda yung ginawa mo, dumulog ka rito sa aming barangay para malaman natin. Yan nga po. Ibig sabihin po, yung mukha po hindi taga rito, tapos Hindi. yung pangalan, hindi rin po taga rito. Hindi taga Ginamit rito. lang po. Mabasok, Normina, Silva, walang pangalan dito. At alam niya ni sekretary at kukuha ng sa amin ng tanong. Yun meron pang pinakitang national ID partner. Yeah. Sabi nung mga nabiktima ay kasi nandun ako sa group chat actually nitong mga nabiktima. Sabi ko kasi isama niyo ako doon sa group chat para malaman natin yung detalye ng mga reklamo. So as of the moment nga mahigit 40 na yung mga biktima mula sa iba't ibang bayan dito sa ating bansa. May taga Bataan, Cavite, even sa Cebu, meron din sa Cebu. I think from Isabela, meron din. At according to them, itong FB account is 2001 Direct Thailand Supplier. So, ito yung FB account kung saan sila nag-order. At after nilang maipadala ang kanilang bayad doon sa account number, I will mention the name dahil ito po ang kanilang inirereklamo na account number. Sabi ko nga kung ito man ay totoo or hindi. Kasi uso pala ngayon ang, can you give them the details? Na uso din pala ngayon na laban natin sa Cybercrime Division. Na uso rin po pala ngayon ang pagbebenta ng mga bank account. So kaya kailangan din nating mag-ingat po sa ganito pong sistema. Baka yung suspect ay binili lang yung bank account ni Normina Mabasok. Yeah, the name of the account is Normina Mabasok. Secondly, pwede din naman na makapag-open ng account na fake name ang ginamit. Alam mo naman ang mga mandaraya o mga mandarambong na yan, talagang high-tech na rin ang paggamit nila. Pangalawa, baka may totoong Normina Mabasok po na ginamit din ang kanyang pangalan. Kaya hindi ho natin masasabing siya na nga ang suspect. Baka alangan namang sasabihin niya yung buong pangalan niya dito kung siya manloloko. So nananawagan po kami sa pangalang Normina Mabasok na yan, Normina Mabasok Silva na may ID pa. Baka may totoong tao na ganyan po ang pangalan, ginamit lamang kayo. Yan. At dun sa mga nag-deposit naman from bank to bank, nagdi-deposit sila, nagpi-fill up sila kasi ng account doon sa pagdi-deposit nila ng account name, account number, ang lumabas doon sa resibo na ibinigay nila ng bangko ng BPI is merong Normina Mabasok Ismail.
Pero, meron yung trade license, actually the business permit, kaya po ito ay ating tinakil, i-verify din po natin sa bayan po ng Alaminos, Laguna, dahil ang trade license po na ginamit nitong Normina Mabasok, isang address nga po ay Alaminos. So, meron po siyang ipinopost na business permit na nasa Alaminos sa Barangay San Roque ang kanyang address. At warehouse pa, ha? At ang kanyang pangalan po ay ng business permit niya is 2001 Warehousing and Importation. Pero nung po tayo bumisita sa Barangay San Roque, wala po talagang ganitong pangalan ng kumpanya. And still, we are verifying. I-verify po natin yan sa munisipyo. Kasi sa DTI, partner, pag nag-click ka sa portal ng Department of Trade and Industry, legit yung pangalan. Nandun yung pangalan nila na ang address din is Alaminos when we check sa DTI. Pero as per Kapitan Henry Flaviano, walang ganong address na tumutugon din sa pangalang tao. Una, wala silang taong residente na gano'n ang pangalan. Yung bahay, yung house number o address, 900 plus na. walang ganong address sa kanilang barangay. So, malamang-lamang niyan, fake din yung mayor's permit nito. Ako po si Rosan Colmones, online seller po ng mga bags and shoes. Ngayon po, naghahanap po ako ng supplier ng mga bag. So, one time po, dumaan po sa Facebook, feed yung page ng 2001. So, ang in-offer niya po is top grade bags na sabi niya, direct po siya from Thailand, supplier. So, nag-inquire po ako, nakipag-usap po ako, then sinend niya po yung mga offer niya, price list. So, maganda naman po yung offer and then nakipag-transact po ako. Since taga rito lang po ako sa Alaminos, nakita ko po yung address niya is San Roque. Sabi ko, baka pwede pong cash on delivery na lang. So, mahigpit po sila na payment first daw po muna kasi o-orderin pa from Thailand. So ako po, siguro sobrang busy ko rin po, hindi ko na nagawang i-legit check or i-verify po dito. Ngayon po, di nakipag-transact na po ako kasi hinahabol ko rin po Christmas season, mabenta po yung bag. Umorder po ako ng worth 7,500. Then that time ng conversation po namin, isinend ko rin po yung payment from my GCash to BPI bank account po niya. Which is ang pangalan po ng bank account is Normina Mabasok. So, Mabaso or Mabasok? May kasi K po, ba or ang SO? sabi po ng mga nag-payment through BPI to BPI, ang lumalabas po talaga is Mabaso lang po. Ngayon, yung isa pong nag-payment na through bank to bank po talaga, lumalabas daw po kasi yung totoong bank name. Ang lumabas po is Normina Mabasok Ismail. Yun po. And then, yun na nga po, yung promise date po niya na i-deliver sa amin yung goods is December 22. So, nung nag-follow up na po ako ng December 22, biglang hindi ko na po siya ma-message. Parang sabi ko baka binlock na ako. Pag uwi ko po ng bahay, pina-check ko sa mga Facebook account po ng family ko, hindi na rin po nila ma-search. So sabi ko, baka deactivated. Ngayon, the next morning po, nakita ko na po online, ang dami na po nagpo-post na na-scam din po niya, na hindi na rin po siya makontak. Okay, ngayon ate, magkano po yung pinadala nyo dun sa account sa BPI ni Normina Mabasok? 7,500 po. Ayan, so ikaw, di ba kasama ka dun sa group chat? Ilan na po kayong nagre-reklamo na nandun sa group chat na nabiktima po nung Normina Mabasok? Tingin ko po nasa 40 na po. 40 plus na tao. Opo. Mga magkano po yung amount nung ibang nabiktima nito? Magkano po yung amount na Meron po pinadala po doon na pinakamalaki ko pong nakita is 47,000. Merong 24,000. Mga ganun pong halaga. Okay. Okay, sige ma'am, ano po ngayon ang ano pong gusto niyo pong sabihin sa mga online seller na kagaya niyo po? Syempre po, lesson learned na po sa akin na nangyari po yan kasi first time ko pong ma-scam. So, siguro po, anuhin po talaga natin, i-check na mabuti. Hindi po pala assurance na pinadalhan ka ng business permit, ng mga ganyang ID is assurance na siya kasi sa technology po natin ngayon, pwedeng-pwede na talaga siyang pikein. So, siguro po, mas okay yung siguro mga nakikita mong nagla-live talaga sila, nakikita mo yung physical na ano nila na goods.
And mas maganda po kung nabibisita nyo yung warehouse talaga nila bago po kayo mag-order. Kasi sobrang hirap na pong paniwalaan kung ano yung totoo at hindi po ngayon. So Okay. ngayon, at atin ding pakinggan itong ating na-interview mula naman po sa Bataan. Bataan. Ayan. So atin pong kinapanayam din ang isa po sa mga biktima, si Ma'am Jacqueline Avero from Bataan, which is ito medyo talagang more na nasa 47,000 ang kanyang naideposito sa account ni Normina Mabasok. Then after nilang makapag-deposit, after isang araw, 2 araw, hindi na nila makontak yung account. Okay, so kasama natin si Ma'am Jacqueline Avera. Siya yung isa pa sa complainant nitong na-scam online na nagbebenta ng wholesale na bag. So, ma'am, magandang hapon po at ma'am, pakilala po kayo kung taga saan po kayo at pakikwento po yung inirereklamo nyo po sa online. Magandang hapon po, Ma'am Sheila. Ako po si Jacqueline Abero na taga Bataan, Limay, Bataan. Kasama po ako sa mga na-scam ni Normina Mabasok. Nag-order po ako sa kanya ng 200 pieces na bags dahil nga po ay siya ay mababang magbenta. So, nag-send po ako ng pera sa kanya through online banking, BPI po. Nagkakahalaga po ng 47,000 pesos ang order ko po sana sa kanya. Ang sabi niya po sa akin, December 22 daw po ang pagpapabaship niya ng mga bags. Hanggang sa umabot po ng December 22 ng gabi, bigla na lang po niya akong binlock dahil po na panay ako tanong sa kanya kung napadala na daw po niya. Nung time po na yun, after nung binlock niya po ako, hindi ko na rin po siya ma-search kahit anong FB account ko po ang gamitin. Doon na po ako kinabahan at hinanap ko po talaga kahit anong Facebook account niya po ay wala akong makita. Nung na-search ko yung Normina Mabasok, ang dami niya pong na-scam na mga kapwa ko online seller din po. Sa BPI po kasi nagtanong ako, hindi daw po nila pwedeng ilabas yung details ni Normina Mabasok. So ayun po, hindi ko po alam kung saan ko din po ipagtatanong o ihahanapin yung tao. Pero willing po akong magsampa ng kaso o magdemanda po sa tao na yan. Gusto ko po siyang makaharap o makita dahil po hindi po biro yung halaga ng pera na nawala sa amin dahil hindi lang din po ako at marami po kaming mga na-scam niya. Sana po mapadali ang pagtuntun dito sa tao na to upang yung pera po namin ay kahit papaano mabalik at wala na po itong mabiktima pa. Sa mga online seller po dyan na naghahanap ng supplier, maging mapanuri po at wag po kayo basta-basta magtitiwala, lalo na po ang hirap kitain po ng pera. Yun. Oh. So, magpunta tayo ng Anti-Cybercrime Division dito sa Region 4A, Campus Santilim. Nakita natin, marami pala silang nahawakang kasong kagaya nito, no? Yes, correct. At sabi nga, it's not easy to track yung mga ganitong kaso dahil nga kailangang sumunod sa proseso ng pagfa-file ng ganitong kaso. Kasi napakahirap i-verify sa bangko pala dahil sa bank secrecy law. Yes, bank secrecy law. Meron tayong bank secrecy law na hindi kaagad kahit na yung mga pulis, yung ating mga otoridad, ay hindi ka agad pwedeng ipabuksan o ipatrace sa mga bangko yung bank account kung sinong tao talaga nagmamay-ari noon. Kailangan nilang humingi pa ng court order. At pag pumunta ka naman sa court, bukod sa napakatagal na pa, pwedeng mag-counter din yung bangko. Yan yung mga issue ngayon na mahirap. So, ang inuulit po natin, hindi garantiya na may bank account yung isang nag-online seller sa inyo at magbabayad kayo in advance.
ay hindi garantiya na hindi na siya manloloko. Yes, and Hindi siguro, na- advice na rin doon sa mga kababayan natin na kapag hindi cash on delivery yung mga ibinebenta nila or hindi cash on delivery yung scheme at mag-a-advance payment sila doon sa online seller. So medyo iwasan po natin yung mga advance payment online kung hindi verified, hindi nyo kilala mismo yung nagbebenta ng mga produkto po sa inyo. Dahil ito talaga sabi Check nyo nga, muna yung warehouse siguro kung talaga nandoon nga yung lugar na yun. Yun nga lang mga partner, yun nga lang mga dinidelivery o COD, nabibiktima ka pa rin yes, so tama. Diba? Minsan nakapagpa-deliver tayo ng online, sapatos. Maling produkto at dideliver. Pero ang ganda-ganda nung picture nila online, pero pagdating sa'yo, mumurahin na sapatos ang dumadating sa'yo. So talaga, sabi nga, madami naman pong business online na mapagkakatiwalaan natin, but still, we need to verify dahil sabi nga, we are on a digital world na ngayon, kailangan po i-verify po natin lahat yung legitimacy nun pong ino-orderan po natin. Maaaring itong account number, FB page account na 2001 Direct Thailand Supplier po ay magbago ng kanilang FB page, page no? siya, Posible silang magbago ng page, pero yung pong paraan o scheme ng panloloko nila kapag kagaya nito, abay maganda po magsumbong na kagad sa mga otoridad para baka pwedeng i-entrapment Yeah, yan. and this one kasi, sabi nga, ito ay wholesaler ng mga bags. So ngayon makikita natin yung mga wholesaler po ng bags online. So Tapos na ang Pasko, Yeah. tapos na ang bagong taon, baka ibang modus naman ang gawin ito mga nakakapambiktimang ito. Ang hangad po natin sa palatuntunan ito, partner, ay mabigyan ng advance na babala ang ating mga posibleng maging biktima. And at the same time, ay yung mga dumulog naman sa atin, tutulungan natin sila Yes, na of makalapit sa otoridad para makapagsampa ng kaso at posible pa rin ma-entrap itong mga at kung, gumagawa ng kung ano krimen. yung proseso, mabigyan sila ng advice sa tamang proseso para dito sa kaso na ito. With that, dyan muna natin winawakasan ang segment o episode ng ating palatuntunan pambagong taon na programa po natin dito sa Laguna Patrol, partner. Yes, maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, tumututok po sa programa ng Laguna Patrol. Wasang ito po inyong lingkod, Gani Oro, nag-iwan po ng isang Happy New Year po sa inyong lahat. Yes, again, ito po si Sheila Javier Florentino. Happy New Year po sa ating lahat.